Magandang umaga sa inyong lahat. Biyernes na po at ito po ang pinaka mainit na mga pag-uusapan sa ating The Spokes Hour. Now, ano ba hong mainit ngayon? Abay, napabalita na apat ng West ng ICC ang freeze order ng ating bansang Amerika sang-ayon nga doon sa executive order ni President Trump na nagsasabi na lahat ng tao na makikipagtulungan kasama na lahat ng opisyales ng ICC na nakipagtulungan, aliado ng Amerika, gaya ng Israel at syempre kasama na rin ng Pilipinas, ay magkakaroon ng freeze sa lahat ng kanilang ari-arian. Bukod pa dun sa hindi sila po, maski wala kang bank account sa Amerika, po pwede if, no? Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung American system sa pagpapalipat ng pondo, no? Ipit ka pa rin. Kasi lalo na kung ikaw ay empleyado ng ICC, dumano sa ayaw at sa gusto mo kasi nga yung mga contribution ng mga member countries ay dumadaan sa pamamagitan ng SWIFT. No? At syempre, yung paglipat ng pondo sa account mo mismo ay dumadaan din sa SWIFT, no? Kung galing sa pondo. At syempre, ang mga West naman ng ICC, talaga naman pong lahat sila dayuhan. No? Wala naman Dutch na West dyan. So lahat sila may mga foreign accounts, may mga sweldo nila na buong buo ay dapat ipadala sa kanilang mga bansa. So ngayon po, lahat yan ay frozen. At isa dun sa apat na West o mahistrado na na-freeze ang account ay Tatay Digong. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung European na West. Sandali po, i-check natin, no? Kung sino talaga yung kasama sa Tatay Digong, no? Tanungin po natin, ha? Tanungin po natin kung sino, ha. Sorry, ha, dapat tinanong ko nito kanina pa pero nakalimutan ko pong tanungin, no. But anyway, ang ating pag-uusapan po mukhang nag-backfire itong plano, hindi po backfire itong ginawa ni Marcos Jr. na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala dyan sa ICC. Bakit ko naman nasabi yon? Okay? Ang nangyari dito ay ito po, ang ano pala, ang priest na kasama dun sa apat ay si Rene Adelaide Sophie Alipani Ganso na siyang na siyang judge din sa Tatay Digong. So tignan nga natin kung tama. Okay. Now, bakit nag-backfire? Well, alam niyo po kasi, yan lang po yung latest na ginawa ng Amerika laban sa ICC. Hindi pa po presidente si Trump, nagkaroon na ng batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong Amerikano na liliti, yan ay dahilan para magdeklara ng giyera laban sa Netherlands at lusubin ang The Hague kung saan naroon ang ICC at ang kanyang kulungan. So, tama. Ang judge ni PRRD na na-freeze siya ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alipini Gansu na siya po at dati po ay siya nanilbihan sa African Commission on Human and People's Rights. So ngayon, wala na siyang bank account, hindi na siya po pwede pumasok. Kaya aking sinabi, ito yung ginawa ni Trump para nga iparating ang matinding pagtutol ng Amerika sa kaganapan at mga katungkulan ng ICC. Nung kasi pinag-statute, sinasabi ng mga Amerikano na teka muna, ang ating batas sa buong mundo ay nagsasabi na hindi po pwede maging kriminal ang isang bagay na walang batas. Nagsasabi na isang gawain ay kriminal. At syempre, pag ikaw ay humihingi ng batas, yan ay batas na lokal, hindi yan batas na international. So ang paninindigan ng mga Amerikano, ang pananagutan, hindi po pwedeng magkaroon ng krimen kung walang batas na nagsasabi na yung akto ay kriminal. Nullum crimen nulla poena sine lege ang tawag dyan. Now, paano magkakaroon ngayon ng krimen sa international law samantalang wala namang kongreso na bumuo ng batas? Now, ang ginawa namang remedyo dyan ay yung batas na nagsasabi na may mga kriminal na bagay-bagay ay pinadaan sa pamamagitan ng tratado at yun nga po yung Rome Statute of the ICC. Now, mula nung nagtutulo Amerika dyan, talagang lininaw na Amerika dyan. Bukod doon sa kawalan ng batas na binuo ng soberenyang mga bansa para parusahan ng mga gawaing dapat ay kriminal, sinasabi rin ng Amerika napaka-prosecutor. Sa Amerika, halal ang attorneys, yung mga attorney generals, no, ng iba't ibang estado, kaya nagkakaroon ng pananagutan.
Pero ang sabi ng mga Amerikano, itong prosecutor nito po pwedeng kasuhan ng isang at hindi immune from prosecution ng presidente ngayon, and yet walang pananagutan kasi siya ay hala lamang na mga miyembro ng Estado, hindi ng taong bayan. So kaya nga binuo nila yung pre-trial chamber para makonvince yung mga Amerikano na chamber kailangan ng prosecutor ay kailangan bigyan ng basbas ng pre-trial chamber. Pero hindi pa rin satisfied ang mga Amerikano dyan dahil alam ng bansa na mayroong mga sundalo sa lahat ng parte ng daigdig na mayroong kaguluhan, and chances are ang malilitis ng ICC ay yung kanilang kasundaluhan. Kaya nga bumuo sila ng batas. Kapag mayroong Amerikanong linitis ang ICC, sa panadahilan yan para lusubin ng mga Amerikano ang ICC. Yan po yung konteksto kung bakit naman itong si Marcos Jr. ay nagdesisyon pa na ipadala sa ICC. Hindi ba niya naisip na kung mga Amerikano at hindi lang si Trump ay merong batas na nagsasabi na dahilan para lusubin ang dahig kapag merong Amerikanong nalitis dyan sa ICC na yan, na kapag siya gumawa ng kahit anong bagay para itaguyod ang gawain ng ICC, yan ay makukonsiderang banta sa seguridad ng mga Amerikano. Kasi kapag ikaw ay nakipagtulungan sa ICC, ini-endorso mo yung gawain ng ICC at in other words, kinokontra mo yung sinasabi ng mga Amerikano na illegal yung gawain ng ICC. Ito'y labag sa soberenya ng pantao dahil wala naman lokal na batas na nagpaparusa doon sa mga krimen na linilitis ng ICC. So akala siguro ni Marcos Jr. palibhasa involve ang Amerika sa pagkikidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa ICC, hindi makakaapekto doon sa kanyang sipsep kay Trump yung gawain niyang pangingidnap kay Tatay Digong dito nga sa ICC sa dahig. Naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ang dahig kapag merong Amerikanong linitis, siguro naman dapat naisip niya na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, siya makakasipsip kay Trump. At ngayon, yan ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni Trump ng ating ambassador na na makipagkita sana si President Trump kay Junior sa Pilipinas o di naman kaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. Kanina lang narinig ko yung broadcast ni Maharlika, ahas yan, di nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ang Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Paano ka makakakuha ng appointment? Meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag ang Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang dahig kapag naglitis ang Amerikano, siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala sa ICC para litisin, bad shot ka sa Amerika. Lisa, ha? Hindi lang ikaw ang pwedeng mag-bad shot. Kung si VP Sara ay bad shot sa iyo yan, naman at asawa mo kay President Trump. Dahil ikaw, binigyan mo ng lehitimo ang mga gawain ng ICC. Yan ang instance na dapat kasi bago gumalaw, maski na sa mga kalaban, kung ito'y makakabuti o makakasama sa iyo rin. Kahit anong higop mo ngayon sa puwet ng kani-kaninong puwet, hindi magpapakita sa iyo si Trump dahil nasa kasadsagan nga tayo ngayon na talagang gusto na niyang mabuwag ang ICC. At yung ginawa mo, binigyan mo ng lehitimo. Bakit? Kasi kung wala yung kaso ni Trump, talaga naman pinag-uusapan na ang pagbubuwag sa huling Assembly of State Parties, talagang bibitiw na ang mga bansa dahil sayang lang ang pera na kinocontribute dahil wala namang linilitis sa kasong ICC. Maraming warrant of arrest. Paano ka maglilitis kung hindi mo naman nahuhuli mga akusado, di ba? O ayan ngayon, ang iyong kapalaran. Akala mo nawalan ka ng kalaban sa politika. Pero nawalan ka nga ng kalaban ng Presidente Duterte, nawalan ka rin ng restback galing sa Amerika. Ano bang mas importante? Mawala yung na nananahimik naman dahil 80 anyos na at gusto nila magpahinga at mag-mayor-mayor dyan sa kanyang siyudad ng Davao, or mawalan ang pinakamalaki mong restback. Tapatan lang, ang para manatili sa kapangyarihan, si Marcos Jr. ay ang restback ng mga Amerikano. Di ba sa kasaysayan naman natin, talaga namang ganyan. Kahit ganong kabulok ng presidente, habang hindi nag-withdraw ng support ng Amerikano, nananatili sa kapangyarihan. Kaya ngayong ama ni Junior, si Senior, o di ba? For the longest time, hindi binitawan ni President kasukasukan ng mga pangyayari sa Pilipinas, binitawan and goodbye Marcos Sr. O ngayon, hindi ka makakuha maski appointment dahil nga ang mensahe sa iyo
Ay naku, bakit samantalang kinontra mo yung isa sa pinaka-importanting initiatives ni President Trump sa larangan ng foreign policy at ito nga yung pagtutol kung hindi sa pagbuwag sa ICC. So kahit anong bayad mo sa mga law firms, nagbayad daw sa mga law firms, no? Para makakuha ng appointment kita, Tatay Digong, hindi ka pagbibigyan dahil ang tingin niya ngayon sa'yo, kalaban mo yung pulisiya ni Trump laban sa ICC dahil ikaw pa ang nag-surrender kita, Tatay Digong, sa ICC. Bukod pa yan, doon sa katotohanan na ang sinurrender mo, personal na kaibigan ni Trump. Kung kayo naman talaga ay nasa tamang pag-iisip, kung kayo talaga ay hindi naman high, dapat na-realize nyo. Puputok at puputok sa inyong mga muka itong desisyon na papunta ng Hague para litisin ng ICC. Hallelujah, God is good. Ang iyong pananatili sa kapangyarihan, Marcos Jr., ay nakasalalay rin sa suporta ng Amerika. Wala kang aasahan. Kahit ano pang sabihin mo na nandiyan ang China, lulusob, wala ka pa rin aasahan. Dahil nga sa Ukraine, lalo pang nagalit si Trump nung binomba ng Ukraine. Yung mga bakit? Kasi nga, pinalala ang awayen, ang gera, kesa pinahupa. So wag kang umasa na trigger happy itong si Trump. Hindi. Pagod na ng ibang tao. Kaya nga, itong darating na NATO summit dito sa Dahig, pababayarin niya ang mga Europeans. 5% of your GDP dapat ilaan sa defense. Nang sa ganun, hindi sa inyong seguridad. Okay? Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga Dahig, no, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga ang nangyari po kasi talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kami, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan niyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil dun sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel. Dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labagta ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Si GMA, yung panahon, nagproklama ng State of National Emergency. Nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema. Illegal yan dahil yung kanyang sabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, Olivares, na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil, kumula, palpak. Yung founder po ng Malaya newspaper, kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin yung yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga napakadaming mga mamamahayag. Kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano ka-importante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita. Karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw ay nagbibigay ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno kahit anong gawa, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan
na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusuko. Hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, alam mo, ikay pananalita sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal. Kung talagang tunay kang nagmamahal ka PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa Dahig. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami, ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin there is nothing petty with suppression of freedom of expression. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Vlogging mo, eventually, hahabulin ka dahil alam mo dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat ha. Babanat-banatan ka nung iba na talagang nindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikay nagsasabi ng mga haleluya. Kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi, hindi popular. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga bidabidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty dahil ang buong daigdig kinakilala ang importansya ng National Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang... Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya yung isa sa pinaka-importanting karapatan, demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. There is nothing petty with standing up for freedom of expression kung hindi mo matanggap yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy tagkilik. Medyo high blood na naman si Spokes ng Bayan, pero kinakailangan po. Dahil tayo naman po ay nakakatanda sa kanila, makinig naman sana. Do not take this as an affront of you. I have been a law professor for more than 25 years. Pinakamatatalino naging estudyante ko sa UP, sa National University, sa American University. So, I know you can learn too. Buksan mong isipan mo. Magbasa ka sa importansya ng freedom of expression. At sa tingin